Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako si Teacher Christine, ang guro ninyo ngayong araw. Handa na ba kayo sa bago nating aralin? Kung ganon, halina! Manood, makinig at matuto. Ihanda ang inyong mga papel at lapis. Ang ating aralin ay ang pagkilala at pagbigkas ng titik Q na may tunog na Q o K. Pero, bago natin ito pag-uusapan, gusto kong ibigay muna ninyo ang tunog ng mga sumusunod na titik. Tama! Ang tunog ng titik H ay H. Tumpak! Ang tunog ng titik W ay W. Magaling! Ang tunog ng titik C ay K. Tama! Ang tunog ng titik F ay F. Magaling! Ang tunog ng titik J ay J. Ngayon, tayo ay magbabalik-aral. Ikahon ang mga salitang may enye. Pumalakpak ng isang beses kung tama ang sagot sa unang bilang. Dalawang palakpak kung tama ang sagot sa ikalawang bilang. Tatlong palakpak kapag tama ang sagot sa ikatlong bilang. Apat na palakpak kung tama ang sagot sa ikaapat na bilang. At limang palakpak kung tama ang sagot sa ikalimang bilang. Unang bilang. Tama! Isang palakpak. Ang salitang may enye ay karinyosa. Pangalawang bilang. Tama! Dalawang palakpak. Ang salitang may enye ay senyorita. Pangatlong bilang. Magaling! Tatlong palakpak. Ang salitang may enye ay binyan. Pang-apat na bilang. Magaling! Apat na palakpak. Ang salitang may enye ay ninyo. Pang-limang bilang. Magaling! Limang palakpak. Ang salitang may enye ay ninya. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Ito ay larawan ng isang kama at queen. Ngayong araw ay may ikukwento ako tungkol sa isang queen size na kama. Pero bago ako magsisimulang magkwento, babasahin muna natin ang mga pamantayan. Makinig ng mabuti sa guro. Huwag makipagkwentuhan sa mga kasama. Inaasahan kong masusunod ninyo ang mga pamantayan. Mga bata, makinig kayong mabuti sa kwento at mamaya tutukuyin ninyo kung ano-anong mga salita ang nagsisimula sa titik Q. At pagkatapos ay sasagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ang pamagat ng kwento ay ang queen size na kama. Isang araw ng Sabado, maagang pumunta sa AJ Quality Store ang mag-asawang Quintin at Quintinita. Sila ay bibili ng queen size na kama para sa kaarawan ng kanilang anak na si Queenie. Masayang-masaya si Queenie sa natanggap na regalo. Hinagkan at niyakap niya ang kanyang mga magulang bilang pasasalamat. Ayan, inyong napakinggan ang kwentong Ang Queen Size na Kama. Ngayon, sasagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, ano ang pamagat ng ating kwento?
Tama! Ang pamagat ng ating kwento ay ang queen size na kama. Pangalawang tanong, sino ang nagdiwang ng kanyang kaarawan? Tama! Ang nagdiwang ng kanyang kaarawan ay si Queenie. Pangatlong tanong, ano ang sukat ng kama ni Queenie? Magaling! Ang sukat ng kama ni Queenie ay queen size. Pang-apat na tanong, sino ang bumili ng kama ni Queenie sa AJ Store? Mahusay! Ang bumili ng kama ni Queenie sa AJ Store ay sina Quintin at Quintinita. Panlimang tanong, paano mo maipakikita ang pasasalamat sa iyong mga magulang? Magaling! Maipakikita natin ang ating pasasalamat sa ating mga magulang sa pamamagitan ng pagsasabi ng salamat po. Kaya tandaan, dapat alalahanin natin palagi na magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ibinigay sa atin, maliit man o malaki. Ako ay nagagalak dahil kayo ay nakinig ng mabuti sa binasa kong kwento. Isang masigabong palakpakan para sa inyong lahat. Ibigay natin ang tunog ng titik na ito. Ako muna ang bibigkas ng tunog ng titik Q. Ito ay may tunog na Q, Q, Q. O tunog K. Sige nga, sabayan ninyo ako. Ang tunog ng titik Q ay Q, Q, Q. O tunog K. Kayo na lang mga bata. Ano ang tunog ng titik Q? Magaling! Ito si Queenie. Ito naman si Quezon. Quirino, Quintin, at Quintinita. Sino-sino ang mga nasa larawan? Magaling! Ang mga nasa larawan ay sina Queenie, Quezon, Quirino, Quintin, at Quintinita. Kung napapansin ninyo, ng unang titik ng mga nasa larawan na sina Queenie, Quezon, Quirino, Quintin, at Quintinita na mga salita ay nakasulat sa malaking titik dahil ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao. Ngayon, ay ipakikita ko ang wastong pagsulat ng malaki at maliit na titik Q. Ganito ang pagsulat ng malaking titik Q. 1, 2. Ganito naman ang pagsulat ng maliit na titik Q. 1, 2. Mga bata, sabayan ninyo ako sa pagsulat ng malaking titik Q. 1, 2. Ngayon naman, ang maliit na titik Q. 1, 2. Mga bata, gusto kong kayo naman ang magsusulat sa inyong mga papel ng malaki at maliit na titik Q. Ito ay ang titik Q. Ano nga ulit ito? Ito ay may tunog na Q, Q, Q. O K, K, K. Muli, Q, Q, Q. O K, K, K. Ngayon ay sabayan ninyo ako sa pagbigkas. Q, Q,
K, O, K, K, K. Uulitin natin. K, 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 O, K, K, K. Ngayon ay kayo naman ang bumigkas. Magaling mga bata! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, babasahin natin ang mga salita, parirala, at pangungusap na may tunog K, O, K. Ngayon, babasahin natin ang mga sumusunod na salita. Ako muna ang magbabasa. Queen, Queenie, Quezon, Quintinita, Quintin, Quirino. Ngayon naman, sasabayan ninyo ako sa pagbabasa. Queen, Queenie, Quezon, Quintinita, Quintin, Quirino. Kayo na lang. Ngayon, babasahin natin ang mga sumusunod na parirala. Ako muna ang magbabasa. Queen size na kama. Si Queenie. Kapatid ni Quintin. Pamilya Quezon. Bahay ni Quintinita. Kanto ng Quinto. Ngayon naman, sasabayan ninyo ako sa pagbabasa. Queen size na kama. Si Queenie. Kapatid ni Quintin. Pamilya Quezon. Bahay ni Quintinita. Kanto ng Quinto. Kayo na lang. Ngayon, babasahin natin ang mga sumusunod na pangungusap. Ako muna ang magbabasa. Ang queen size na kama ni Queenie ay maganda. Ang mag-asawa ay sina Quintinita at Quintin. Ang ama ng wikang Filipino ay si Manuel L. Quezon. Si Elpidio Quirino ay ang ika-6 na Pangulo ng Pilipinas. Ngayon naman, sasabayan ninyo ako sa pagbabasa. Ang queen size na kama ni Queenie ay maganda. Ang mag-asawa ay sina Quintinita at Quintin. Ang ama ng wikang Filipino ay si Manuel L. Quezon. Si Elpidio Quirino ay ang ika-6 na Pangulo ng Pilipinas. Kayo na lang! Palakpakan ng mga sarili. Ano nga ulit ang ating napag-aralan? Tama! Ito ay ang titik Q. Ano nga ulit ang tunog ng titik Q? K, O, K. Magaling! Ako ay nagagalak dahil naintindihan ninyo ang aralin natin ngayon. Isang masigabong palakpakan para sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ako muli si Teacher Christine na nagsasabing, ang bawat batang Cotabateño bumabasa. Hanggang sa muli, paalam!